Kaya magandang gabi sa inyong lahat. Welcome ulit sa Parabellum Deus Vult, ibig ng Diyos, na mismo ang Diyos ang may gusto ng live na ito. At magsimula tayo sa Presidente. Isang malaking pagbabalik ni Amedeo Madaluno. Magandang gabi sa lahat, magandang gabi sa inyong lahat. At may tanong agad ako para sa iyo. Ilang division meron ng Papa? Marami siyang dibisyon. Sobrang dami talaga. Kasi kung isang dimensyon, kung isang dibisyon, okay, tapos na ang araw. Kung ang isang division ay, sabihin nating, 30,000 na tao, kunin mo ang 1 bilyon at 200 milyong tao, hatiin mo sa 30,000 tao at makikita mo kung ilang division meron ang Papa. Marami siya at yan ang tema ng gabi. Pero pagkatapos sinasabi nila excomulgado tayo, pero sa kabutihang palad, salamat sa Diyos, ako'y ateo, kaya ayos lang ako. Kaya bilang tanda ng katapatan sa mga nakikinig sa atin, kailangan kong sabihin, ako ay Katoliko, nagsisimba, pero ngayong gabi, susubukan naming maging ganap na objektibo dahil napagdesisyonan namin ni Mirko na gumawa ng serye. Dahil gumagawa kami ng mga country profile na geopolitical, natalakay na namin ang lahat ng bahagi ng mundo, ang mga mid-level na kapangyarihan, mga regional na kapangyarihan, at maliliit na kapangyarihan. Kaya naisipan namin talakayin ang mga malalaking kapangyarihan at nagsimula kami sa China. Naisip namin, pagkatapos ng China, Russia at Estados Unidos, mga malalaking kapangyarihan, may bigla akong naisip. May isa pang malaking kapangyarihan na isa sa pinakamaliit na estado sa mundo, ang Vatican. Kaya ngayong gabi, pag-uusapan natin ang estado ng Vatican bilang isang kapangyarihang geopolitical at pag-uusapan din natin ang mundo ng Katoliko. Higit pa sa simbahang Katoliko bilang isang purong relihiyosong organisasyon, kundi ang mundo ng Katoliko mula sa pananaw na political at geopolitical. Magandang gabi. Maraming pagbati kay Antonio Stico na sumusulat mula sa Krakow. Napuntahan ko na ron, magaganda ang mga simbahan. Pag-uusapan natin at isisingit ko rin ang ilang bagay habang dumarating ang mga tao. Dahil may malaking ugnayan talaga sa pagitan ng simbahan, Papa at ng mga nangyari din sa Poland noong dekada 80. Tiyak. Sige, kaya dumiretso na tayo agad sa punto. Ang pahayag na iniugnay kay Stalin sa mga negosasyon tungkol sa kaayusan ng Europa, pagkatapos ng digmaan, ikalawang digmaang pandaigdig, may isang tao na nagpansin sa kanya tungkol sa hirap ng direktang pagharap sa simbahang Katolika na may mahalagang presensya sa lipunan sa Republika ng Czech. Sa Czechoslovakia, sa totoo lang, pasensya na. Sa Poland at sa iba pang mga bansa na mayorya o malinaw ang presensya ng mga Katoliko sa silangang Europa. At sumagot si Stalin sa paraang talagang kay Stalin sa pahayag na ito. Ilang division ba ang meron ng Papa? Ano ang dapat kong ikatakot sa kanya? Ngayon, kung ang geopolitika, gaya ng lagi nating sinasabi, ay ang aplikasyon ng kapangyarihan sa geographical na espasyo at pati na rin sa geograpiyang antropiko, hindi lang pisikal. Gaya ng sinabi natin, sa ilang dibisyon ay maaring umasa ang Papa. Punta tayo sa susunod na slide. Kung ang geopolitika ay pag-aaral ng koneksyon ng kapangyarihang politikal at espasyo, ibig sabihin, ang mga reliyon, lalo na ang mga organisado, ay geopolitika rin. Nananatili sila sa isang espasyo at namamahala ng kapangyarihan, ginagalaw nila ang mga halaga, paniniwala at paninindigan ng mga tao, ginagalaw nila ang impormasyon, ginagalaw nila ang politika, ginagalaw nila ang pera at, gaya ng makikita natin sa kaso ng Vatican, ginagalaw din nila ang intelligence. Dapat alam ito ni Stalin. Noong ikalawang digmaang pandigdig, bukod sa marami, pati mga Aleman, tumakas at dumaan sa Genova sa tulong ng ilang obispo. Ibig sabihin, may malalaking nangyari. Ang pasismo ay nagkaroon ng malalaking koneksyon at pakikipag-ugnayan, syempre dahil sa konkordato at iba pa sa simbahan. Noong ikalawang digmaang pandaigdig, dapat ba tayong mag-live? Bukod pa rito, ang simbahan ang naging tagapamagitan sa napakaraming negosasyon sa pagitan ng mga bansa. Sila talagang naging daan para makipag-ugnayan sa ibang mga bansa. Kasama pati mga embahada ng mga bansang may digmaan. Tama, kaya sila talaga ang naging daan ng ganitong bagay, lalo na noong panahon na mas malaki ang kapangyarihan ng simbahan.
Pati si Napoleon na hindi naman nananampalataya, gusto pa rin pakasal ng Papa, gusto niya magkasundo sila. May papal, DBP, dahil naiintindihan niya na mahalaga pa rin ito para sa control, para talaga sa mga bata. Mahalaga ang mga simbolo. Mahalaga ang mga simbolo. Ang malaking drama ng tao ay ang kamalayan sa pagiging may hangganan, di ba? Drama talaga sa Gregong kahulugan, ang kamalayan sa pagiging may hangganan. Ayaw naman nating tanggapin na tayo tumpok lang ng protina na humihinga, kaya nagtatanong tayo tungkol din sa metaphysical na dimensyon. Lahat tayo ay nabubuhay sa isang dimensyon na simboliko rin. Oo, ito ay isang dimensyon na kung sino man ang namamahala sa metapisika, siya ang nagtatala ng mga simbolong ito gamit ang lakas ng 1,000 taong tradisyon at may kapangyarihang maka-impluwensya. Ngayon, tingnan ninyo ang mapa ng mundo. Dito, pininturahan ng iba't ibang kulay ang mga pangunahing relihiyon na umiiral sa bawat teritoryo. Makikita ninyong malaki ang impluwensya ng Kristyanismo hindi lang sa Hilaga kundi pati sa Timog Hemispero. May 2 kontinente ang mga Amerika na puro Amerikano at karamihan ay Kristiyano. Pagkatapos, mayroon kang malaking bahagi ng Aprika, Timog Hemispero, at mayroon kang Europa mula Lisbon hanggang Vladivostok at isang malaking bahagi rin ng Oceania, dagdag pa ang Pilipinas. Karamihan sa mundong Kristiyano na ito ay Katoliko, Apostoliko, Romano. Ibig sabihin, isang mundo na kumikilala sa doktrina at hierarkiya ng simbahang Katolika. Ang Eritrea ay bahagyang mayoryang Kristiyano o tulad sa Ethiopia. May nagtatanong kung bakit Pilipinas, dahil ba ito sa pananako ng Amerika? Hindi pananakop ng Espanya. Espanyol tapos Amerikano. Kaya iyon ang nagdala ng Kristyanismo. At may nagsasabi na tama, oo, mga Etiopiano, itong mga lugar dito, mga Koptiko, eksakto. Eksakto. Nagmasaker din ang mga Italiano ng mga paring Koptiko. Si Morgano, isang malayang tao, ay nagsabi na 52% ng taga-Eritrea ay Muslim. Tama siya sa tingin ko, pero gaya na nakikita ninyo, porsyentong puntos lang ito. Sa Ethiopia, bahagyang kabaliktaran ito, mayroong 52% na Kristiyano mga Koptiko at sinusundan ng mga Muslim. Pilipinas, Felipe II ng Espanya, pagkakakatoliko ng mga lokal na populasyon. Pagkatapos, mayroon tayong India kung saan mayorya ay Hindu. 10 milyong Kristiyano pero sila ay patak lang sa dagat. Hindu na may mahigit 100 milyong Muslim, karamihan ay Sunni. Mayroon tayong malaking sinturo ng Islam sa tinatawag na rehiyon ng Greater Middle East mula Morocco hanggang Kazakhstan. Ang rehiyong ito ay tinatawag sa mga paaralan ng heopolitika ng sandatahang lakas ng Amerika na Greater Middle East. Sa gitnang silangan, sabi nila, nandoon ang Islam, buhangin at langis. Kaya, malaking gitnang silangan, ang Islam ay isa sa mga katangian kasama ang ilang maliliit na pok na Muslim sa Europa. Tingnan ninyo ang Albania na isang bansa kung saan mayroong relatibong karamihan ng mga Muslim. Ang Budismo ay pangunahing matatagpuan sa Timog Silangang Asya sa Indochina na may isang mahalagang sentrong Budista sa Mongolia. Ang China, dito tinatawag nila itong walang kinaanibang relihiyon dahil opisyal itong isang komunistang rehimen. Sa totoo lang, hindi. Babalikan natin yan. Maglalaan ako ng isang bahagi para dito may muling pag-usbong ng reliyosidad sa China na may natatangi at sinkretikong katangian sa kasaysayan ng bansa. Ganon din sa China. Sa Hapon, sa mga Korea at maging sa mismong Vietnam, relihiyong bayan, mga lokal na reliyon, may malaking pagbabalik, isang malaking pagtampok ng mga kultong tipikal ng sinkretismong silanganin. Kaya ito, Magsimula tayo agad sa Shinto sa Hapon, na hindi mo mailalagay sa parehong geopolitical na kategorya ng iba. Totoo, na malamang ang mapang ito ay nagsasabi ng mga reliyoso o mga reliyosong maligamgam, yung mga itinuturing ang sarili na Kristiyano pero maaring hindi naman nagsisimba at abuti. Unang beses lumitaw ang mga bansang tulad ng Republika ng Czech at Estonia na itinuturing ang sarili bilang hindi kaanib. Ibig sabihin, hindi sila naniniwala. mayroong isang paniniwala. Ito ang mga bansa kung saan masasabi kong oo,
may bahagyang mayorya ng populasyon na hindi naniniwala. Ito ang mga bansa kung saan malaki ang naging epekto, hindi gaanong ng rehimeng komunista mismo, kundi ng rehimeng komunista sa mga populasyong unti-unti nang nagiging ateista sa sarili nila. Dahil karamihan Lutheran ang Estonia, may fenomeno ng pagiging ateista sa mga bansang protestante. At pati na rin ang Republika ng Czech, kahit ng karamihan sa mga relihiyosong tao ay Katoliko, may magulo talaga silang relasyon sa pagiging Katoliko. Kaya sila ang dalawang bahagi ng kontinente na may pinakamaraming Europeo o mas marami kahit papaano kumpara sa iba. Sige, pananampalataya at relihiyon. Ilang uri ng relihiyon ba sa mundo? Ito ay isa pang mapa mula sa ISPI na nagpapakita sa inyo ng paghahati-hati ayon sa kontinente o gaya ng sasabihin ng mga nagsasalita ng Ingles, ang breakdown bawat kontinente ng iba't ibang uri ng relihiyon. Makikita ninyo na ang lugar ng mundong Muslim ay walang duda, ito ay ang Afrika. Ito ang lugar na naapektuhan ng kulturang Islamiko na may kapansin-pansing paglago sa Afrika at hindi rin maliit ang presensya sa Asya. Ang Asya ang bahagi ng mundo na masasabi nating pinakadiversifikado habang ang Kristyanismo ay may malaking epekto sa kultura ng sibilisasyong Europeo at sa dalawang Amerika. Kaya para sa Asya, Mas igit itong nahahati dahil na rin sa usapin ng mga sinaunang kultura, mga isyong insular, gaya ng makikita rin sa geograpya. Halimbawa, ang mga Hapones ay nag-develop ng sarili, habang ang Australiano ay dating bilanggo ng mga Ingles, kaya dinala nila ang reliyon doon. Kaya halos normal na mas mahirap din dali ng impluensya. oo. Ibig sabihin, sa madaling salita, ito yung paano ko ba sasabihin? Ito ang kontinente na may pinakamaraming yaman sa kultura. Ito rin ang kontinente na may pinakamaraming tao. Kaya normal lang dumami roon ang paniniwala, wika at kultura. Kaya sige, magpatuloy tayo simula sa slide na ito. Hindi lang geopolitika ang relihiyon dahil may epekto ito sa kultura, konsensya at dahil ang mga organisasyong panrelihiyon ay may kontrol sa pera at impluensyang politikal. Dahil ang mga grupong panrelihiyon o mga organisasyong panrelihiyon ay nakokontrol pa nga ang buong mga estado. Ang mga tinatawag nating teokrasya. Na yon. Sinasabi na ang rehimen ng Islamikong Republika ng Iran, hindi ng Islamikong Republika ng Hapon na binanggit ng ilan sa chat, yon ay isang bagay. Halimbawa, tinatawag na teokratikong rehimen ang Islamikong Republika ng Iran. Ngunit hindi ito ganap na tama dahil ang teokrasya ay pamumuno ng Diyos. Sa ganitong diwa, ang tanging teokrasya sa ibabaw ng mundo, mas mabuti, ang tanging dalawang teokrasya sa ibabaw ng mundo ay ang Nepal. Ang Nepal, noong panahon ng monarkiya hanggang ilang taon lang ang nakalipas dahil ang hari ng Nepal ay itinuturing na isang inkarnasyon ni Vishnu kaya isang Diyos. Sa Hapon, itinuturing na banal ang emperador dahil sa pinaniniwala ang banal ang kanyang pinagmulan. Pasinungalingan natin ang alamat na tinalikuran ni Hirohito ang kanyang banal na pinagmulan. Iyan ay isang bagay na sinabi ng mga Amerikano. Wala namang sinabi si Hirohito na tinalikuran niya ang pagiging amang walang hanggan. Iyan ay isang maling salin. Porcora Sento, Naghahanap ako ng tagapagmana kung may gusto, lalo na ngayong panahon habang pinag-uusapan ng kasalukuyang geopolitika. Wala silang lalaking tagapagmana, kaya nagkakaproblema sila ayon sa tradisyon. Kaya naghahanap sila ng tagapagmana ng pamilyang Maharlika. problema na ito mula pa noong ika-19 na siglo nang ipinatupad nila ang batas salik. Sa totoo, nagkaroon din ng 1, 2, 3 babaeng emperatris ang pamilyang imperial ng Hapon noong mga unang siglo. Ang mahalaga ay nasa linya pa rin ng lahi dahil para sa babae, Ayong sa Salikam legend. tama. Ibig sabihin, pamilya pa rin dapat. Pwede rin sa linya ng babae, basta ang anak na babae ay mag-asawa sa pinsan sa ikatlong antas, di ba? Gaya ng sa Pescara, tulad na kay Fantozzi at ligtas ang linya. Ang mahalaga ay mapanatili ang lahi ng Diyosa ng Araw na si Amaterasu. Yun lang. Ang Purum Saliklo na lalaki lang ang pwedeng magmana ng trono ay lumitaw lang sa huling bahagi ng kasaysayan ng Hapon. Kung may Haponologo rito, itama niyo ako kung mali ako. Kaya, dalawang teokrasya. Mga bansa kung saan ang mga grupo at organisasyong panreliyon ang may kontrol sa sitwasyon, marami, karamihan,
Maraming bansang Muslim ang may malakas na impluwensyang panreliyon at ang Sharia o batas Islamiko bilang pinagmumulan ng batas. Walang konstitusyon ang Saudi Arabia dahil may Quran tayo, halimbawa. Maraming pwedeng ibigay na halimbawa. Ang mismong estado ng Israel ay inilalagay sa kanilang konstitusyon na ito ay isang estadong Hudyo. Ibig sabihin, estado ng mga kabilang sa grupong etniko-relihiyoso na iyon, kasama ang lahat ng kontrobersiyang kaakibat nito. At sa Europa, mayroon tayong isang organisasyong panrelihiyon, ang Simbahang Katolika, na mula pa nung donasyon ng sutri ay kumokontrol ng isang estado, isang teritoryo. Kung hindi ito geopolitika, kayo na ang humusga. Hindi pa kasama dyan nung ang Imperyong Ottoman ay pinamumunuan ng isang sultan na inaangkin din ng titulong kalipa, khilafa, kahalili ng propeta para sa Islam Sunni, isang posisyong inalis ni Mustafa Kemal Ataturk. Makikita ninyo, may impluensya ng relihiyon sa maraming organisasyon ng Estado kahit sa di inaasahan. Pakilagay ang susunod na slide. Hindi lahat ay saklaw ng legal na datos. Halimbawa, ang Hapon na napag-usapan na natin, ang Nepal, ang Iran, ang Batikano na tinatawag kong mga klerokrasya, ibig sabihin mga bansang pinamunuan ng buo o bahagi ng isang klero. Pero meron tayo, inuulit ko, isa na nasa anyong republika dahil ang Batikano ay halos isang ganap na monarkiya. Ang Islamikong Republika ng Iran ay isang republika na may sariling parlamento, konstitusyon, halalan at iba pa. Pero mayroon ding mga bansa na hindi mo aakalain. Sa Sweden, ang hari ay dapat protestante. Tingnan ninyo ang mga bansa na may opisyal na relihiyon ng estado. Ang Inglaterra, Anglikanismo. Tingnan ninyo ang mga bansa na may tinatawag na pinapaborang reliyon. Ibig sabihin ay may kasunduan o konkordat kasama ang estado. Sa Italia, naninibabaw ang Simbahang Katolika, ngunit may iba pang relihiyon na may mga kasunduan sa Republikang Italyano kaya may iba't ibang antas ng pagkilala. Mayroon ding mga bansa na wala namang ganitong uri ng regulasyon at may mga bansa rin na, kadalasan, ay hindi maganda ang pakikitungo sa mga institusyong panreliyon. Isipin ninyo na oo, ang mga huling bansang komunista tulad ng China, Vietnam, Laos, Hilagang Korea at Cuba, pati na rin ang iba pang mga republika na nananatiling may pagdududa sa relihiyon gaya ng dating estado ng Soviet. Ang mga stan sa gitnang Asya, kung saan ang mga gobyerno na kadalasang secular ay nababahala sa radikalismong Islamiko. Iyan ang punto. Kaya makikita ninyo na may estadong reliyoso kahit walang opisyal na reliyon. Magbibigay ako ng halimbawa, ang halos banal na pinagmula ng dinastiyang Kim ni Kim Jong-un. Pinalitan nila ang relihiyon ng isang kulto ng personalidad. Pero ano ba talaga ito? Isa itong pagsamba sa mga ninuno ng Konfusyonistang tradisyon. Ang mga sinaunang kultura at relihiyon ay may malalim na ugat sa kamalayan, kaluluwa at kasaysayan ng mga tao, kaya mahirap talaga silang alisin. Sinasabi ko ito bilang isang relihiyosang lalaki, patawad sa mga nagsabi noong ika-19 na siglo. Sa bitukan ng huling papa, isasabit natin ang huling hari. Wala na ang mga hari, may ilan na lang kumakanta sa Sanremo, pero may papa pa rin. Kaya may oras pa. Tama, ikaw Tushe. Tulad na nakikita ninyo o pati sa mga bansa at pagkatapos ay pag-uusapan natin ang China at pagkatapos ay pag-uusapan natin ang Vietnam kaya dito pinag-uusapan natin ang legal na sitwasyon. Siyempre, sa maraming bansang Muslim ipinagbabawal sa kasama ang palad, ipinagbabawal ang pagiging ateista. Ibig sabihin, kailangan mong pumili ng isa sa mga reliyon. Isa sa mga relihiyon ng aklat na maaari mong isagawa na may kaunti o maraming limitasyon at may kaunti o maraming epekto sa iyong kalayaan sa reliyon at pagbabawal sa panghihikayat pero hindi mo pwedeng sabihin, ako ay ateista. Halimbawa sa Iran. Totoo nga at pag-uusapan natin mamaya ang tumataas na bilang ng mga nagiging ateista sa mga bansang Muslim ay nakukuha lamang sa mga informal na survey. Pero opisyal na ipinagbabawal ito. Sa tingin ko, pati sa mga republikang bansa tulad ng Ehipto, pansinin mo. Marami sa mga bansang ito ayon sa konstitusyon ay may presidente na dapat Muslim kahit sila ay republika.
Dahil sa mga problemang naranasan ng pamilya Assad sa Syria bilang mga Alawite, para sa maraming Muslim, ang mga Alawite ay halos nasa labas na ng Islam. Si Khomeini ang kumilala sa mga Alawite bilang mga miyembro ng malaking pamilyang Shia kaya't miyembro ng pamilyang Islamiko. Sa isang banda, ito ay naging lehitimo. Ginawang lehitimo ang rehimeng Alawite ng Syria. Kung pupunta ako sa Iran, kailangan ko lang sabihin na ako ay Pastafarian. Hindi, kailangan mo lang pumili ng relihiyon ng aklat. Sa maraming bansa, nakatala ang relihiyon sa card ng pagkakakilanlan mo. Sa Europa, sa tingin ko sa Gresya lang, pero unti-unti na nilang iniiwan ang kaugaliang ito na para sa akin ay lipas na para sa Europa. Sa mga bansang Muslim, kailangan mong maging Muslim, Kristiyano, Hudyo, Zoroastriano o isa sa ilang maliliit na relihiyon na binanggit sa aklat sa Quran. Iyon ang punto. Sa madaling salita, kung wala sa menu, hindi ito isinasaalang. Kung wala sa menu, hindi mo pwedeng i-order. Tingnan natin pagkatapos ng panimulang ito, susunod na slide sa ika-4 na dakilang kapangyarihan sa mundo. Itong maliit na estado sa loob ng Roma, sa loob ng mga pader ng Leonine na tinatawag na lungsod ng Batikano. Kasama ang plaza ng San Pedro, ang mga hardin, ang mga museo, ang mga palasyong apostoliko. Heto ang isang magandang mapa. Naniniwala akong sa maliit na estadong ito ang may pinakamaraming likhang sining kada metro kwadrado sa mundo, kaya ako ito nasabi. At sa gilid, narito ang ilang datos tungkol sa simbahang Katolika, kaya ang mga tauhang eklesyastiko. Tingnan ninyo ang mga numero para makita ang laki ng kanilang impluensya. Naririnig ko na ang pagtutol. Oo, ito yung mga nagsasabing Katoliko sila o yaw nakatala bilang ganoon dahil nabinyagan sila. Pagkatapos sa simbahan, baka hindi na talaga sila pumunta. At iba pa, babalikan natin yan. Babalikan natin yan. Tandaan ninyo na sa Kristyanismo, kapag nabinyagan ka na talaga. Ibig sabihin, ang magpaalis ng binyag ay isang napakahirap na bagay. May proseso ng papeles, ginagawa ko yon. Pwede naman gawin, pero mahirap, matagal. Hindi lang basta mapapadala ka ng liham, sa totoo lang, na may kahilingan at iba pa. Ginawa ko na yan. Panahon ko yon na may ligaw sa metal, kaya ginawa ko ito sa simbahan ng Pitong Santo sa Livorno. Sasagutin ka nila makalipas ang 6 na buwan. Pero pwede mo itong gawin. Kasi pwede mo talaga gawin yon. Sa katunayan, magpapadala pa sila ng tagalibing para subukang kumbinsihin kang wag gawin. Pero pinabalik ko siya sa pinanggalinan niya. Technically, pwede mo talagang gawin. Mahirap lang, komplikado, at kailangan ng oras sa ganitong bagay. Ano ba ang punto? Para sa Kristyanismo, itinuturing siyang Kristiyano. Hindi ko sinasabing Katoliko o miyembro ng simbahang Katolika, pero itinuturing siyang Kristiyano. Sinumang tumanggap kay Jesus, Kristo bilang sariling Panginoon at tagapagligtas, sinumang nabinyagan at tandaan, kinikilala ng mga simbahan na balido ang binyag kahit sino pa ang nagbigay nito, basta't binyagan ang nagbigay. Sa teorya, kapag matindi ang pangangailangan, tulad ng panahon ng mga pag-uusig ng panahon ni Stalin at sa mga gulag, maaaring magbinyag ang sinumang binyagan. Hindi kailangan ng pari. Bilang binyagan, pwede akong magbinyag ng humihiling gamit ang tubig at pagwiwisik. At ang isang Lutheran, pwedeng magbinyag ng isang Calvinist, isang Pentecostal. Ibig sabihin, sinumang Kristiyano ay pwedeng magbinyag at ang binyag na iyon ay tinatanggap din ng simbahang Katolika basta Kristiyano ka. Ito ay kasunduang tinanggap ng lahat ng simbahan kahit may pagkakabaha-bahagi. Sa 2,000 taon, ninakaw nila at ibinigay sa orden ng mga kabalyero. Pwede bang maging kabayo ang isang kabalyero? Pero ang pagtatalaga bilang kabalyero, ngayon bilang malaking tagahanga ng Game of Thrones, ang pagtatalaga bilang kabalyero ay hinango. Ito ay nagiging sagrado sa pamamagitan ng paghiram ng ritual ng binyag ng kumpil. Naugnay ito sa malalim na pagkakristyano ng kultura. Aling mga binyag ang hindi balido? Ayon sa ilang simbahang Kristiyano, halimbawa rito, ang binyag ng ilang maliliit na grupo gaya ng mga saksi ni Jehovah. Para sa mga saksi ni Jehovah, si Kristo ay hindi Diyos. Sa isang kahulugan, tagapagligtas siya, ngunit hindi Panginoon. Kaya hindi Kristiyanong binyag ang binyag ng mga saksi ni Jehovah. Salamat. Yung sa mga Pentecostal o Evangelical, oo. At yung sa ating mga Katoliko, para sa kanila, oo, dapat ganoon naman talaga. Ngayon, hinihiling ko ang susunod na slide.
Hindi. May binanggit siyang ilang numero, pati na rin tungkol sa mga tauhan ng simbahan na parang isang hukbo. Isa itong hukbo, totoo nga na isang mahalagang personalidad. Si San Ignacio de Loyola ay nagtatag ng relihiyosong orden na may ranggong militar at isang general. Ang mga Heswita. Ang general ng mga Heswita ay tinatawag na itim na papa dahil sa kanyang kapangyarihan. Sa katunayan, mayroong isang patakaran sa simbahan na hindi ka nais-nais noon na maging Heswita ang papa. Alam natin kung kailan dumating ang patakarang ito, hindi gaanong matagal na ang nakalipas, pero halos pareho lang. Pero bakit? Para kanino? Ang mga Heswita ay ang mga sundalo ni Kristo na dapat tumutol sa lumalakas na kilusang protestante at mag-ebanghelyo sa mga bagong kolonya na nililikan ng Europa sa iba't ibang panig ng mundo. Ngayon, marami na sila. Nandyan ang lakas ng simbahang Katolika, ang organisasyon nito, ang pagiging organisado, at ang lakas ng mga protestante. Hindi naman ang mga makasaysayang simbahan ng protestante na lumihis tungo sa matinding rasyonalismo. Ang lakas ng mga bagong protestanteng simbahan tulad ng karismatiko, ebangheliko at pentekostal ay ang kanilang pagiging malapit sa tao. Na minsan sa mundo ng Katoliko, hindi na natin maikakaila, baka medyo kulang. Pero ang simbahan, dahil sa kakayahan nitong mag-organisa at sa disiplina nito sa doktrina, ay nagawang mapanatili ang 2,000 taon ng kasaysayan. At nalampasan nito ang iba't ibang hamon. Kasi ngayon, sinasabi natin, sige, may ateisasyon ng mundo na nagbabanta sa simbahang Katoliko, may Islam na nagbabanta sa atin, di ba? Ang daming propaganda sa politika tungkol sa banta ng Islam, na para sa akin ay wala naman talaga sa Europa. Kahit sa demografiya, makikita natin mamaya. May mga panahong inisip ng mga tao na mawawala ang Katolisismo, lalo na nung panahon ng pagsalakay ng mga barbaro. Kasama ang mga barbaro na mga Kristiyanong Aryan hanggang sa medieval na Europa kung saan lumiit ang Kristyanismo halos sa Imperyong Carolingian na lang at sa Imperyong Bizantino kasabay ng lumalakas na impluensya at lakas militar ng Islam pati na rin ng komunismo. Madalas nang natakot ang mga tao sa kasaysayan ng simbahan na baka mawala ito, ngunit lagi nitong hinaharap at nalalampasan ang mga pagsubok, hindi yon maliit na bagay. Sa mga institusyong napakatanda, ang dinastiyang Hapones lang ang may kukumpara. Ang dinastiyang imperial na may 1,400 taon, 1,500 at nakakatawa pa at ang monarkiyang Britaniko na nagsimula noong 1,066. Sabi ko nga, ang ika-4 na pinakamatagal na institusyon ay ang Festival ng Sanremo, pagkatapos wala na akong maisip na iba pa. Parang relihiyon na sa Italia. Para ng relihiyon dito sa Italia. Kaya naiintindihan nyo ang epekto nito sa kultura ng mga tao. Maaaring sabihin ng kritiko na negatibo ang epekto nito. Pero mag-ingat tayo, lalo na sa mas komplikadong bahagi ng kasaysayan ng gitnang panahon, gaya ng 600 at 700 AD na kakaunti ang nasusulat na patunay. Ayokong mag-imbento. Sa pangkalahatang pananaw, ang mga nagpanatili ng klasikal na kultura sa mga monasteryo, ang mundo ng simbahan, ang mga nagtanong tungkol sa isang doktrinang panlipunan, ibig sabihin, malaki ang naging epekto nito sa kasaysayan ng kanluran. Tama bang sabihing laging kalaban ng siyentipikong pag-unlad ang pananaw ng simbahan? Tama bang sabihing protestantismo lang ang nagpasimula ng kapitalismo ayon kay Max Weber? Kasi pagkatapos, si Fernand Braudel ay kumuha ng mga datos at nakita niya na sa mga lungsod ng mga ngalakal noong mga ika-15 at ika-16 na siglo may mga kapitalistang protestante at may mga kapitalistang katoliko. Kaya hindi laging naging reaksyonaryong puwersang nakakabit sa nakaraan ang simbahan. Naging reaksyonaryo ang simbahan noong Rebolusyong Pranses dahil natakot ito sa Jacobinismo. Ibig sabihin, ang ideya ng simbahan bilang isang puwersang paurong at laban sa agham ay isang bagay na gawa-gawa lang ng mga nagsasarili. Ang ideya ng simbahan. Hindi ako gaanong sang-ayon. Nakabasa ako ng mga librong tinatantya kung gaano kabagal ang pag-unlad ng tao dahil sa relihiyon. Sige, oo. Sa antas ng mga siyentipikong tuklas. Bibitawan ko to sa'yo bilang biro na sasabihin ni Woody Allen, reaksyon para sa mga tamang balay.
Kaya sinabi ko na ito sa simula, may kinikilingan ako tungkol dito. Mahirap para sa akin na magsalita ng masama tungkol sa relihiyosong penomenon sa pangkalahatan at sinusubukan kong ipakita ang mga positibong aspeto. Halimbawa, panghuhuli ng mga mangkukulam. Ang panghuhuli ng mga mangkukulam ay hindi isang bagay ng gitnang panahon dahil ito ay nangyari sa pagitan ng ika-15 at ika-16 na siglo kaya tapos na ang gitnang panahon noon at umabot pa ng kasagsagan ng ika-17 siglo. Hindi ito isang bagay ng mundong Katoliko dahil mas laganap ito sa mundong Protestante at ito ay kaugnay ng isang panahong sumiklab ang pamahiin. Noong gitnang panahon, ika-11 at ika-13 siglo, may mga obispo at kleriko na nagsabing hangal ang mga pamahiin at tinuruan ang tao na huwag maniwala sa mangkukulam. Ang torture sa akdang Dei Deliti e delle Pene. 1700 o Hindi, ito'y puno ng peke, bilhen ng fair at iba pa. Ito si Utra Sabage na nag-aaral ng makabagong kasaysayan at lalo na ng kasaysayan ng, tulungan mo ako, ng pag-uusig dahil sa relihiyon. pangangaso ng mga mangkukulam, sabi niya. Oo, yung mga babe na yun. Sobrang pinalaking mga alamat, maraming bagay talagang naipasa, pinalalaki ang mga numero, ang mga anyo, ang mga paraan at BP. Halimbawa, sa Dei Deliti e delle Pene, nariyan si Cesare Beccaria, doon natin iniuugnay ang kritisismo sa torture. Ang panahon ng kaliwanagan, di ba? Noong Enlightenment, sinimulan ng ipanawagan ang pagtigil ng torture at inquisition. Sa totoo lang, mayroon na tayong mga teologo at mga iskolar ng batas, mga klerikong medieval tulad ni Alberico da Rosciate, kababayan kong taga Bergamo, na noong huling bahagi ng Middle Ages ay nagsimulang magsabi na hindi dapat mag-torture kapag nagtatanong. Kapag nag-torture ka, sadista ka, nag-enjoy ka at sinasaniban ka ng demonyo. Ang akusado ay may mga karapatan, sa totoo lang. Kaya, mag-ingat, komplikado ang usapin. Ang mga reliyon at ang simbahang Katolika ay hindi lang mga puwersang nagpapaurong sa kasaysayan ng sangkatauhan. Ibinibigay ko ito para mapag-isipan ninyo. Malinaw na marami rin silang nagawang kalokohan at baka ginagawa pa rin nila. Ay sinabi si Caperetza, binigyan ako ng Diyos ng utak, kung hindi ko ito gagamitin, hindi ko siya rerespetuhin. Wala na akong maidadagdag. Napakaganda ng linyang ito ni Caperetza. May isa-isay talaga. Wala na akong idadagdag. Kaya, ang simbahang Katolika, bukod sa pagkakaroon ng isang estado, may sarili ring pulisya at intelligence. Babalikan natin yan. Isa rin sa mga mahalagang pinansyal na institusyon ang IOR o Instituto Opere Religiose. Na hindi naman talaga bangko, hindi ito legal na bangko, isa lang itong parang alkansya. Pero hindi ito bangko based sa pagkakaalam ko. Hindi ito pinanganggasiwaan ng Bangko ng Italia, wala itong lisensyang magbangko mula sa Italia o sa European Union. Kaya legal, hindi ito bangko. Instituto Opere Religiose ang tawag dito. At mayroon itong tunay na pandaigdigang presensya. Ito ang nag-iisang denominasyon na may pinakamalaking bilang ng miyembro na nakikipagsabayan sa Islam na Sunni. Ang Islam na Sunni ay lumalago ng kaunti pang mas mabilis. Dito mayroon tayong mapa mula sa Limes na nagbibigay sa atin ng ilang datos. Ang porsyento ng pagiging Katoliko, mga Katoliko sa iba't ibang bansa. Mirko, pakishare na lang ang slides para maibahagi at makita nyo rin ang mga kalkulasyon. Isa pang mapa ang hinihiling ko sa susunod na slide. Nasaan ang mga Katoliko? Kasi kapag iniisip mo ang Kristyanismo, simbahang Katolika, Europa agad ang pumapasok sa isip. Oo, ang Italia ay may malaking bilang ng mga Katoliko, pati na rin ang Espanya at Polonya. Ihalin tulad ninyo ito sa kabuuang populasyon ng mga taong naninirahan sa mga bansang iyon. Ang Alemanya na itinuturing natin sa ating isipan bilang duyan ng Protestantismo. Hindi biro ang usapan sa Gran Britanya. Sa Inglaterra, lumilipat ang ilang mananampalataya mula Anglikanismo patungong simbahang Katolika. Pero tingnan ang Pilipinas. Tingnan ninyo ang Brazil, kahit may pagsalakay ng mga simbahang ebanghelikal. Tingnan ninyo ang Mexico. Tingnan ninyo ang Estados Unidos ng Amerika. Tingnan ninyo ang Estados Unidos ng Amerika.
Kung tama ako, Katoliko pa rin ang pinakamalaking denominasyon pero mas marami ang protestante kung pagsasamahin sa Estados Unidos. Sa pagkakaalam ko, ang simbahang Katolika ang pinakamalaking simbahan. At saka, hindi rin naman kakaunti ang representasyon ng Afrika. Kaya, nagsisimula na kayong maintindihan na pinag-uusapan natin ang isang institusyon na isa ring estado, isa ring grupong panreliyon at may pandaigdigang presensya. Saglit, isasara ko ang bintana dahil maingay sa kalsada. Babalik ako agad. Sige, habang wala ka, pupunuin ko ang oras na para nagjo-jongler. Yung mga bagay na hindi nakikita. Tingnan mo ang Polonia, mga 40 milyon ang populasyon nito. Siguro 42 o 43 milyon. Ang napakalaking karamihan ay Katoliko. Sa totoo lang, hindi naman dati ganon. Kasi kung sinipin natin ang mga labanan sa pagitan ng mga kabalyero ng Orden ng Teutonico at ng Kaharian ng Polonia-Lituania, sa totoo lang, hindi pa sila mga Kristiyano noon. Sila ay kinikristyanisa ng Orden ng Teutonico. At least, yon ang opisyal na palusot. Paglaon, tumahak sila sa sarili nilang landas gaya ng karaniwang nangyayari sa mga orden na nagsisimula sa isang ideya pero kalaunan ay humahawak ng kapangyarihan at nakatuon na sa kapangyarihan mismo. Pero pagkatapos, halos sila na ang naging pangunahing tagapagkristyanisa pagdating sa gitna at silangang Europa. Tama. Interesante makita kung paano naging pakinabang ang reliyon para makakuha ng suporta at maiwasan ang problema. Malaking tulong sa Poland ang pagiging Kristiyano nila, kaya nakaiwas sila sa mga Teutonic Knights na laging nanggugulo. Pero ang digmaan sa pagitan ng mga Kristiyano, Allora, Kaya sa totoo lang, yung mga lupain sa gitna at gitnang silangang Europa, ngayon kapag tinawag mong silangang Europa ang mga Polako, nagagalit sila na parang mga manggus. Gitnang Europa, kaya sabihin na lang natin, gitna at gitnang silangan, ilagay na lang natin na ganun, ito ang mga lugar na pinakahuling na Kristyanisa sa Europa. Mayroon pang mga bulsa ng paganismo hanggang ika-14 na siglo. Pero mag-ingat, sa totoo lang, may mga bakas pa rin ng paganismo at mga tradisyonal na kulto sa buong Europa. Ang Carnaval, hindi ba't ito ay mula sa mga Saturnalia ng mga Latino? Ano ang ginawa ng simbahang Katolika? Naintindihan nito na hindi ito pwedeng direktang labanan ang paganismo, kaya isinama na lang nila ito. Kaya itinakda nilang sa Disyembre, 25 ipinanganak si Kristo. Pag-ikot ni Mitra. Ang mga paganong pista ng fertilidad. Kinukuha natin yon. Sa mga araw na yon kada taon, pinapayagan ang mga tao magdamit babae, maglasing, kumain, at magpakawala. Gets niya ang mga tao. mga sangkap na tipikal ng paganismo. Ang sombrero na hugis ulo ng isda na suot ng mga pari noon. Maraming bagay na hiniram kung saan-saan, pero matalinong paraan yun. Kasi sa uli, kailangan mong tanggapin ang nauna at baguhin ito. Huwag kang sumalungat kasi yun ang pinakamadaling paraan. Ganoon din ang paraan ng mga Romano kung iisipin mo. Oo. Ayan, anong epekto ng ganitong pag-iisip sa paraan ng mga Romano sa pagkontrol ng tao sa pamamagitan ng pagsama sa kanila lang hindi masyadong nagbabawal? Isang dakilang Jesuita, si Francisco Saverio, pumunta sa China, nagbihis bilang Chino, natutong magsalita ng Chino, isinali ng mga banal na tekstong Katoliko at Kristiyano sa wikang Chino at ginawa niya ito. Paano ko ipapaliwanag si Birheng Maria sa mga Chino? Kunin ko si Guanyin, ang diyosa ng kabutihan sa Budismo, na inilalarawan bilang isang mabait na babae, at pinagsasama ko ang imahe ng Birheng Maria sa imahe ni Yin. Na siya rin ang Bodhisattva, ang banal na Budista na si Avalokiteshvara mula sa India. Kaya pati ang Tsina, itong mga malalaking imperyo ay nagsasama ng iba sa loob nila. Ang mga malalaking imperyo ay sumisipsip. Hindi nila basta-basta binubura ang lahat ng pamana ng mga nauna. Tama ba, Ginoong Putin? Ang malalaking imperyo ay may sariling lakas ng sibilisasyon at hindi natatakot sa iba. Ginamit din nila ito sa Hapon pero hindi masyadong nagtagumpay. Si Francisco Saverio, isang misyonaryong Jesuita ang nagdala ng Kristyanismo sa Hapon. Hindi ko maalala kung siya ay Italiano o
Portuges. Mabilis nag-convert ang mga tao, umabot sa 300,000 kung hindi lang sana isinara ng Hapon ang kanilang sarili. At halos nilipol nila lahat ng mga Kristiyano, kaya naman ang natira na lang ay ang mga Kristiyanong nagtapago. Oo, kakure kirishitan ang tawag sa kanila. Chakure, kirishitan, parang ganon. At kahit na ganon, nagawa nilang mabuhay sa loob, kaya hanggang ngayon ay umiiral pa rin sa madaling salita. Itong maliliit na grupo, may simbahan na nabawi. Kung napanood ninyo ang TV seryeng Shogun, makikikita ninyo na may isang yugto. Bago pa nagkaisa ang Hapon sa pamumuno ng mga Tokugawa na kumalat ang Kristyanismo. Dahil ang mga Tokugawa o si Donobunaga, hindi si Donobunaga. Talagang ang mga Tokugawa ang nagtangkang puksain ito. Isinara ng Hapon ang bansa sa Kristyanismo dahil takot sila na maging panloob na kasabwat ito ng imperialismong Europeo. Tama sila at sa maraming pagkakataon, tama sila, hindi ba? Maraming imperyo sa Europa ang nagpapadala muna ng mga misyonaryo bilang puwersa ng pagbubukas ng kultura bago sila pumasok sa politika. Sabay na ginagawa ng mga kabalyerong Teutoniko ang dalawang bagay. Kaya, ngayon, susunod na slide. Kaunting mga numero, kaunting demografiya. Ang Kristyanismo sa kabuuan ang pinakamalawak at may pinakamaraming tagasunod na relihiyon sa buong mundo na sinusundan syempre ng Islam. Sa kategoryan iyon, dapat mapasama ang mga Tsino. Pero sa totoo lang, sa China, ganito ang kanilang deklarasyon. Pero hindi ito ganap na tama. Noong nakaraang taginit sa ganitong panahon, nasa Shanghai ako. Pumunta kami sa pinakamatandang templong Budista sa Shanghai at punong-puno ito ng mga kabataang nagdarasal. Mga kabataang nagdarasal kay Buddha. Tinanong ko ang aming gabay. Pero dito, hindi ba't dapat kayo ay mga komunista at bata po? Paano ko nakikita na puno ng kabataan ng templo at inulit niya sa akin ang sinabi? Sa China, may relihiyosidad pero opisyal na ateista ang bansa. Ayon. Oo, pero bakit sa Sina may kalayaan sa relihiyon kahit opisyal na ateista ang bansa? Oo, pero 3 beses na kitang tinanong na ipaliwanag mo. Tumigil ka, huwag mong ulitin ang sinabi lang sa'yo. Gusto ko marinig ang totoong iniisip mo. Oo, maraming kabataan na nagdarasal, lalo na tuwing pagsusulit sa universidad. Bumabalik ang relihiyosidad sa mga kabataan. Ang mga Tsino at Hapones ay may kasaysayan ng sinkretismo, ang Confucianismo bilang pilosopiya ng buhay kung saan pumapasok ang katutubong paganismo, Taoismo at Budismo sa China. Sa Hapon, Confucianismo bilang pilosopiya ng buhay at Shintoismo at Budismo. Ang kasal ay ginagawa sa ritong Shinto, ang mga ritual ng pagdadalaga o pagbibinata at pagkabata ay ginagawa sa ritong Shinto, ang mga ritual ng buhay at ang mga libing ay ginagawa sa ritong Budista. Budista ang sandali ng pagninilay at pagluluksa. Kaya yung walang kinaanibang relihiyon, pero ang mga ito ay datos mula sa Pew Research na kilala at mapagkakatiwalaan. Ang paglago ng Islam ay tiyak na napakahalaga at matatag. Lumalago rin ang Kristyanismo pero mas mabagal ang bilis nito. Ang Katolikong Kristyanismo at Ebanghelikal na Kristyanismo ay lumalago rin pero mas mabagal ang bilis. Lumalago lang sila dahil sa mga nagko-convert at sa Africa lang tumataas ang populasyon nila. Ang Islam ay lumalago dahil sa populasyon at sa totoo lang, napakakaunti ng mga nagko-convert, mas kaunti kaysa iniisip ng karamihan. May mga datos na hindi nakukuha rito, lalo na sa makasaysayang lupain ng Islam tulad ng mga bansang Arabo, Iran at Turkey. May reaksyon ang mga kabataan sa lahat ng uri ng mga ipinapataw, kaya mayroong may pagusubong ng ateismo. Lalo na sa pinaka-secular na bansang Arabo na ang Tunisia. Interesante ng Kristyanismo, sa totoo lang, ay palaging may ganitong gawain kahit medyo nakatago. Pumupunta ako doon para tulungan ka dahil nasa alanganin ka at ginagamit ko rin ito bilang paraan para makapasok sa aspetong panrelihiyon. Hindi ko maalala na may malalaking makataong misyon na ginawa ng mga Muslim, ibig sabihin ginagamit ang paraang yon bilang daan
para makapasok sa ganitong diwa. Siyempre, dahil nakasentro ito sa Africa at sa Africa nagaganap ang pagsabog ng populasyon, isipin mo na lang ang Nigeria, 80 milyon lang noong dekada 70 ngayon ay 230 milyon na, mga ganon. Ang Africa lang talaga ang lugar na tumataas ang populasyon. Sa Asia, may pagtaas din pero dulot lang ito ng inersya. Maraming kabataan at kababaihang nasa edad ng panganganak at kahit tig-isa lang ang anak nila, tataas pa rin ang populasyon bago bumaba. Sa Malayang Asya, bumababa na ang populasyon. Sa China, madalas nilang baguhin ang census at baka nadagdagan pa ng 80 milyon ang bilang. Mahilig talagang dayain ng mga Chino ang mga numero. Sa India, napakalaki ng India. Pero ngayon, kaunti na lang ang mga anak ng mga Indian, halos katumbas na lang ng replacement rate na 2.1 at bababa pa sila sa replacement rate na yon. Tingnan ninyo ang daloy, hindi ang kabuuan. Huwag ang kurba mismo, kundi ang derivative nito. Sa demografiya at sa estadistika, ganito ang ginagawa. Sa Africa, patuloy lumalaki ang populasyon at nagkakaanak pa rin sila. Noong dekada 76 hanggang 8 anak bawat babae. Siguro 5 na lang ngayon pero marami pa rin yon. Sa isang bansa tulad ng Nigeria na ang daming kabataan at mga babaeng nasa edad ng panganganak, ang dami talaga. Kaya doon mo makikita ang pagdami, doon mo makikita ang pagdami ng Islam. Walang basehan ang alamat na sasakupin ng mga Muslim ang Europa. Bakit ganon? O sa loob lang ng 1 o 2 henerasyon, ina-adapt ng mga babaeng Muslim ang mga gawi sa pagpapamilya ng mga katutubo. Magandang tanong yan. Hindi ito tungkol sa pagbabalik loob, kundi sa mga prinsipyo ng pagbabago na may kaugnayan sa demografiya. Pwede ba yon? Pwede ba yon? Wala akong sagot sa tanong na yan. Pero kung ang tanong ay pwede ba, ang sagot ay oo. Kung hindi, hindi ko alam ang sagot. Pero ang tanong, Mas matatag siguro ito sa puntong may nakikita akong katatagan sa mundong Kristiyano nitong mga nakaraang taon. Sa totoo lang o. Sostanzialmente sì. Pero mag-ingat ka, minsan bigla na lang lumilitaw ang relihiyon sa mga lugar na hindi mo inaasahan. Ibig kong sabihin, tingnan ninyo sa Unyong Soviet kung saan may opisyal na komunismo na talagang mapanupil. Si Stalin ay nag-aral sa paaralang pangrelihiyon, pati seminaryo, at isa siyang taong nag-iisip gamit ang mga paniniwalang panrelihiyon. Ang tunay na militante na ateista ay sina Lenin at Trotsky. Ginamit ni Stalin ang paniniwalang panrelihiyon sa pag-iisip at ginawa niyang parang relihiyon ang komunismo. Sabi nga ng mga tao sa artista ay ang isang siba. Eksakto sinabi ng sa komunista Ruso ang komunismo ay kapalit ng relihiyon ng Diyos ay silang ng ibang siba. Sinabi ng isang teoretikong komunista na Ruso na ang komunismo ay ika-4 na dakilang relihiyon ng pagtubos na nagmula sa Hudaismo. Pagkatapos ng liberalismo, Kristyanismo at Islam. Isang simbahan, isang doktrina, isang inkwisisyon, KGB, mga Templaryo, ang doktrinal na ortodoksiya, ang salitang ortodoksiya, ang kulto ng personalidad, ang kulto ng mga patay. Ang mga libing ng mga lider komunista ay kakaiba. Ang libing ni Togliatti. May pelikula tungkol sa mga libing ng militante ng PC at kay Togliatti, pero di ko matandaan ang importanteng Italianong direktor. Feeling ko makikita nyo rin ito sa YouTube. May koreografiya at pagsamba kay Lenin. Sa bahay ng mga Ruso, may sulok para sa ikona. Hinihikayat ng gobyerno na palitan ito at tawagin na sulok ni Lenin na may larawan ni Lenin. At kaya makikita mo ang larawan ng birheng itim ng Kazan at ang larawan ni Lenin na magkatabi na may kandila sa harap nila. Nananatili ang relihiyon dahil ito'y isang mentalidad. Isang kilalang iskolar ng kasaysayan ng relihiyon si Julian Rey at may isang dahil sa matagal na impluensya ni Mircea Eliade na nagpasimula ng antropolohiya ng relihiyon. Iginiit niya na ang pagiging relihiyoso ay likas sa tao. Ibig sabihin, sa sandaling bumaba ang primate mula sa puno at tumingin sa langit at inihambing ang kanyang mortal na hangganan sa kawalang hanggan ng kosmos, doon mismo isinilang ang relihiyosong kaisipan. Kaya nga, iniugnay pa niya ito sa mga primate, sa mga unang tao. Tiyak na nagtatanong tayong lahat kung anong ginagawa natin dito. Tama. At iyon ang unang tanong na tinatanong mo sa sarili mo. Ako mismo, palagi akong naghanap.
Ibig sabihin, kapag hindi mo kayang ipaliwanag ang isang bagay, hindi ko kailanman sabihin na nating itinago ang sarili ko sa na may gumawa niyan o lumika niyan, kaya hindi pa natin kayang ipaliwanag na yon. Sabihin na natin, lagi akong may siyentipikong pag-iisip sa ganitong usapin. Hindi natin ito kayang ipaliwanag, pero hindi ibig sabihin na kailangan ko pang mag-imbento ng mas mahirap ipaliwanag na dahilan. Ang pagbisita ni Papa sa Poland nung linggong yon, masasabi bang simbolikong simula ng pagwawakas ng dominasyong Soviet sa silangang Europa? Tignan mo, bago ko sagutin yan, inihanda ko talaga ito dito. Tignan mo, may larawan talaga ako ni Lech Valle sa mga shipyard dun sa Linin na tatanggap ng suporta mula kay Papa Wojtyla. Bago diyan, napapasalamat muna ako sa sponsor. Pinaalala ko sa inyo na ang live na ito ay sponsored ng Inconi. Iniisip ko na naranasan nyo na rin ito. Tulad ko, palagi kayong nakakatanggap ng mga nakakainis na tawag sa telepono kung saan-saan. At hindi nyo alam kung paano kayo napunta sa mga listahan. Alamin nyo na tuwing nagre-rehistro kayo sa isang website o libreng serbisyo, kunwari kapag libre ito, ibig sabihin kayo talaga ang produkto. Kaya ano ang ginagawa ni Inconi? Si Inconi ay isang serbisyo na namamagitan para sa inyo sa mga data broker tungkol sa inyong mga datos. Pupunta siya sa kanila para hilingin na alisin ang mga ito. Sa iba mas matagal, sa iba mas mabilis. Ano ang layunin? Layunin nitong bawasan ang impormasyong iniiwan ninyo online. Nakakatulong ito hindi lang para maiwasan na maibenta ang inyong datos para sa marketing, kundi pati na rin para mabawasan ng spam, mga email, hindi ka nais-nais na tawag at mga katulad nito. Ang Inconi ay ginawa talaga para magtanggal ng mga datos na ito. Mas kaunting datos online ay nagre-resulta sa mas maliit na tsansa ng pagpo-profile at targeted na atake gaya ng phishing at mail scam. Si Inconi, hindi tulad ng iba, ay hindi ibinebenta ang inyong mga datos sa katunayan. Ginagamit niya ito para lang sa inyong kapakinabangan. Mura lang ito, lalo pang mas mura dahil sa aking code, makakakuha kayo ng 60% diskwento. Bukod pa rito, maaari ninyo itong isara alamang oras kaya hindi rin ito mapanghimasok. Nalulutas ninyo ang mga problema ko at ang sarili ninyong mga problema. Tandaan, kung di nila kayo makita, di nila kayo magagambala. Palagi kong sinasabi ang catchphrase ko kung gaano kahalaga sa inyo ang oras ninyo. Ay ilang kaibigan na ginawa na ito. Kahit yung mga tao na gumagawa ng mga trabahong manual. At tuwing kailangan mong bumaba mula sa hagdan habang nagtatrabaho ka o gumagawa ng kung ano para lang sagutin ang isang nakakainis na tawag sa telepono, lahat ng oras na yon ay natitipid mo. At higit pa doon, sinusuportahan ninyo ang ginagawa namin kasama si Presidente, si Kapitini, si Lansara at lahat ng iba pa. Dahil dito, nagiging malaya kami at nasasabi namin kung ano man ang gusto namin sabihin. Na hindi na kailangang magpaliwanag, Diyos ko, kung okay ba ang video na ito o hindi, kung patok ba ang paksa o hindi. Ito, halimbawa, ay nagbibihidaan para makapag-live tungkol sa Timog Amerika, samantalang ang ibang mga YouTuber ay pipiliin sigurong huwag pag-usapan ang mga hindi gaanong sikat na paksa o yung may kaunting sumusubaybay dahil hindi ito nakakakuha ng malalaking mega click. Ang mga sponsor ay para rin dyan at sa pag-aanunsyo. Huwag ninyo silang hamakin dahil sila ang nagbibigay daan na mapag-usapan namin ang mga mas maliliit na paksa nang walang iniintinding komersyal na halaga. Heto na tayo. May nagsabi sa chat na ang pelikula tungkol sa libing ni Togliatti ay gawa ng magkapatid na Italyano. Tama yon, ay mahuli na nagkakamali tungkol sa sine. Totoo, salamat sa paalala. Ang pelikulang Isoversivi ay nasa link sa chat. Pwede niyong panoorin sa YouTube. Ito'y gawa ng magkapatid na Taviani, mga Italianong haligi ng pelikula. Tungkol naman sa pagtawag nila sa akin na presidente, may dalawang paliwanag. Isa, sabihin natin, medyo etymological. May dahilan na madalas akong maayos manamit dahil konektado ako sa opisina. Ang totoong dahilan ay dahil nung una akong nagkokonekta, sobrang pangit ng koneksyon ko, madalas akong naghahang gaya ni Andriotti sa Channel 5 na may nagsasabing presidente at inaalala ang eksenang yon. Kaya, tingnan mo, May lorry ng mga channel, di ba? Paano sila nabuo? At bakit si Marco Busi tinawag na the man in the low closet? Nadla-live siya tuwing alas 3 o alas 4 na madaling araw, kaya nakikita kami. Para hindi makaistorbo sa pamilya, nagkukulong siya sa banyo o maliit na storage room. Kaya tinawag siyang the man in the low closet. Eksakto.
Sige, hinihiling ko ang susunod na slide. Alam niya naman na mahilig ako sa mga libro. Anong gusto niyo sa akin? Sandali, hindi. Papa Wojtyła, bago ang mga libro. Malamang si Wojtyła dahil may mga halimbawa ng tunay at aktibong geopolitika at bilipo. Isa rin siyang natatanging papa, sabihin na natin, sa isang natatanging panahon. Kaya pinayagan din niyang gawin, sabihin na natin, ang ilang mga kompromiso na hindi gagawin ng iba. Nag-ski siya, alam naman natin, medyo ganun siya. Siguro dong may bigat ang ginawa ni Wojtyła pagdating sa kilusan ng Solidarnosc sa Polonia. Noong 2020, ipinagdiwang ang 40 taon. Sumuporta siya at nagpadala rin ng iba't ibang liham, hindi lang kay Lech Wałęsa, parato dito sa labas ng mga paggawaan ng Lidin at iba pa. Nagpadala rin siya ng liham kay Brezhnev, kung saan iginit niya ang soberanya ng Poland. Isang papa, ibig sabihin isang pontipice, ang sumulat sa leader ng Unyong Sobyet. Isipin nyo ngayon ang ganitong bagay. Ano kaya ang masasabi ng mga tao? Isang papa na politisado, isang papa na sumasabak sa politika, hindi, baka yun ay kay Caballero, pero basta, nagkaintindihan tayo. Interesante makita ang laki ng epekto niya. Humuhugot siya ng malaki sa Kristyanismong Polako na partikular na sensitibo sa suportang iyon at abipiti. Pagkatapos ay nalaman kalaunan na, makalipas ang ilang taon, na ang simbahan sa Polonia ay pinopundohan din mula sa labas. Nang bumagsak ang blok ng Soviet, agad na ibinalik ang napakaraming bagay. Ganun din sa Romania. Sa Romania, nung panahon ni Ceausescu, hindi pwede nisagawa ang reliyon. Ginagawa lang nila ito ng pribado, lokal, at mayroon pa ring mga pari noon. At paano naayos ang sitwasyon? Halos lahat ay muling nabuhay. Ibig sabihin, merong lihim na kilusan na talagang kumikilos. Oh. Ang epekto ng alam naman na lahat yan. At salamat Mirko sa pagpapaalala nito. May nakita akong 2 tanong mula sa chat kung maaari ko lang sanang sagutin. Sabi ni Leonardo Drago 8 magandang gabi, sa Northern Ireland, malapit nang lumampas ang bilang ng mga Katoliko kaysa sa mga Protestante, maaari ba ito magdulot ng pagkakaisa ng Ireland? Oo, mas dinamiko ang demografiya ng mga Katoliko kaysa sa mga Protestante. Maaring mangyari pero sa matagal na panahon pa. At sa tingin ko, hindi ito imposible, pero malabong mangyari. Dahil ang mga kasunduan ng Biyernes Santo ay talagang isang napakamarupok na balanse kung saan nakasalalay ang kapayapaan sa lugar na yun. Kaya mag-ingat tayo. Umunlad ang teritoryong ito dahil sa kasunduan sa Unyong Europeo, nagsilbi itong pintuan ng United Kingdom sa pakikipagkalakalan sa ibang teritoryo o direkta. Sa pamamagitan ng lupa, walang mga hadlang at iba pa. Kaya marahil mas makakatulong ang kasaganaan para sa kapayapaan sa mga lugar na iyon kaysa sa iba. Makikita natin. May isa pang tanong na gusto kong sagutin dahil ito'y kawili-wili. Hahanapin ko ito. Pondo. At tungkol sa mga desaparecido sa Argentina. Sa totoo lang, nagpakita nga ng interes dito, may mga bahagi ng simbahan na medyo mas konserbatibo at malapit sa mga militar na hunta. Mayroon ba mga bahagi ng simbahan na mas progresibo at mas malapit sa mga tao? At higit sa lahat, sa mga biktima ng diktadura. Kaya may ilang sektor ng simbahan na naging interesado sa mga pangyayaring iyon. Tandaan ninyo na ang pinakamataas na antas ng pagtutunggali sa pagitan ng simbahang Katolika at mga maka-Amerikanong diktadurang militar ay nangyari sa gitnang Amerika, hindi sa Timog Amerika. Kasama na rito ang pagpatay ng mga kontras ng Nicaragua kay Monsignor Romero, kay Arsobispo Romero na pinaslang mismo sa loob ng simbahan habang nagmimisa. Makikita ninyo na doon umabot sa sukdulan ang pagtutunggali, kaya nagsagawa ang CIA ng operasyon para suportahan at palaganapin ang mga simbahang protestante sa Latin America.
Kaya ang Estados Unidos ng Amerika ay nagiging mas katoliko dahil sa pagdami ng mga Latino at paglipat ng ilang tradisyonal na protestante sa simbahang katolika, isang phenomenon na tinatawag na veins, habang ang Latin America naman ay nagiging mas protestante. Dahil sa paglaganap ng evangelical na kilusang maka-Amerikano at maka-Israel, nagkaroon ng mga alitan at pagkakabaha-bahagi. Hindi naman talaga sa Argentina. Kahit na ang buong mundo ng mga Heswita sa Latin America ay nagkaroon ng hindi magagandang ugnayan sa mga hunta, si Papa Francisco nung bata pa siya ay miyembro ng isang kilusan. Ang Guardia di Ferro, isang kaliwang peronista, kaya hindi sila komunista, ay malapit kay Peron. Kaya hindi komunista ang Papa, hindi. Pero kaliwang peronista, ang Guardia di Ferro at ang buong mundo ng mga Heswita, sa madaling salita, ay nakisimpatya rin sa mga revolusyonaryo. Si Fidel Castro ay nag-aral sa mga Heswita, halimbawa, at pagkatapos ay nariyan ang buong usapin ng teolohiya ng pagpapalaya. Iniiwan ko na ito sa mga eksperto sa Latin America ni Mirko sa teolohiya ng pagpapalaya. Tatanungin ko, tingnan mo, si Diego Batisteza kung gusto niyang mag-live tungkol sa kapangyarihan ng reliyon o ng Kristyanismo sa Timog Amerika. Nagtatanong din ako sa mga santo papa pero gusto ko rin magsalita ako sa Jubileo, sa mga kalim ng Estado ng Vatican tulad ni Casaroli at kay Zuppi sa ginagawa niya ngayon bilang kardinal. Darating din tayo sa Ukraine. Nagkaroon ng malaking pagbabago sa pagitan ng mga santo papa sa panahon ng digmaan, pati sa posisyon, katatagan at pahayag. Ayan, makikita ninyo ang pagkakaiba. Ang Papa na Polako ay hindi maaring maging makarusya. Bagamat hindi talaga Rusofobo si Wojtyla, idineklara niya sina San Cirilo at San Metodio bilang mga kapatron ng Europa. Kasama si San Benito dahil dito malaki ang pagtuon niya sa silangan at walang masamang ugnayan sa mga simbahang ortodokso. Si Papa Francisco ay isang Heswitang Latino-Amerikano na naranasan ang diktadura sa Argentina kaya hindi mo siya dapat asahan na maging maka-Amerikano. Hindi mo maasahan ang Papa na ito na tutol sa mga kontra-Amerikano. Ibang sensibilidad patungkol sa Ukraine dahil sa Ukraine ay may simbahang katolikong Uniate na siyang muog ng kalayaan at pagkakakilala ng Ukraine. Malinaw. Mula pa nung panahon ng unang nasyonalismong Ukrainian noong ika-19 na siglo, hindi ba? Kaya syempre, magkaibang sensibilidad. Bawat Papa ay may sariling karanasan, kultura at kasaysayan. Pupunta tayo sa organisasyon ng Vatikano. Magbibigay ako ng babasahin at sasagutin ang tanong gamit ito. Para sa mga marunong magbasa ng Pranses pero may salin din ito sa Italyano, Aretente le Catholique. Ito ay isang napakagandang libro, maikli, na nagpapaliwanag ng Katolisismo bilang mga doktrina, bilang organisasyon, lahat. Kung paano gumagana ang simbahan. Ito ang pangunahing aklat na dapat simulan basahin. Dalawang magagandang libro tungkol sa sinaunang kasaysayan ng Kristyanismo na hindi lang nakasentro sa Europa. Ang nawalang kasaysayan ng Kristyanismo, ang gintong milenyo ng simbahan, gitnang silangan, Aprika at Asya. At ang mga pinagmulan ng Kristyanismo, isang gabay, Romano Pena. Ito ang Mga usapin tungkol sa 12 apostol, ang pagkaumaling sa 12 at maging sa epiko ni Gilgamesh. tama. Simula pa noon ginagamit na ang ganong uri ng numero at ideya na nilikha tayo mula sa putik na galing sa epiko ni Gilgamesh. Tama, ang bilang 12 ng mga apostol ay nananatili kahit nagtaksil si Judas dahil kabilang si San Pablo bilang apostol. Pablo ng Tarso. Kaya ang bilang 12 ay mahalaga. Ang nawalang kasaysayan ng Kristyanismo, magandang libro, at ang mga pinagmulan ng Kristyanismo na siya ring pangunahing tekstong historical tungkol dito. At ngayon, punta naman tayo sa mga mas kapanapanabik na libro dahil tinanong nyo ako tungkol dito, ang IOR, Roberto Calvi, Bangko Ambrosiano, mga pondo para sa Solidarnosc sa pamamagitan ng IOR. Marcy, gusto mo ba ng kape? Hindi. 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 Nakuha ko na. Sige, relasyon sa pagitan ng Estados Unidos at Vatican. Dalawang imperyo, sabi natin, di ba?
Iminumungkahi ni Massimo Franco ng Saggiatore ang Imperi Paralleli. Nasabi ko na rin ito sa ibang live at channel. Aklat ito tungkol sa diplomasya at kasaysayang diplomatiko ng Vatican at Estados Unidos. Dito rin, dahil sinasabi niyang ang kanluran ay parang isang monolitikong blok na kinakalaban ang natitirang bahagi ng mundo, di ba? Yung kwento ng West against the rest. Kalokohan. Hanggang kay Reagan at Papa Wojtyla, wala pang ugnayang diplomatiko sa antas ng mga embahada. Ibig sabihin, wala pang nunsyo sa US. Mayroong personal na kinatawan ng Papa, hindi ng banal na sede, hindi ng organisasyong Estado sa tanggapan ng Pangulo ng Estados Unidos ng Amerika. Kaya mula tao sa tao. Naiintindihan mo ba? At si Reagan ang nagtaas ng ugnayan ng dalawang estado sa antas ng diplomatiko ng mga embahada. Pansinin, bakit? Dahil ang Estados Unidos ay bansang itinatag ng milenarismong protestante at hindi natin gusto ang mga papista. Napanood niyo na ba ang Mississippi Burning? O The Gangs of New York. Ang The Gangs of New York, mga rambol at patayan sa kalsada. Na may galit sa mga Irish at tinatawag niya silang mga papista. Ang mga Irish. Ano ang sinasabi ng pinuno ng Ku Klux Klan sa pelikulang Mississippi Burning? Kami ang samahan ng mga protestante ng Timog. Ayaw namin ng mga itim dahil nilikha kaming magkakaiba. Ayaw namin ng mga Hudyo dahil tinatanggihan nila si Kristo. Ayaw namin sa mga papista dahil lumulod sila sa pinuno ng banyagang estado. Naiintindihan niyo ba? Ang Estados Unidos ay nagkaroon ng dalawang katolikong presidente, Biden at Kennedy. Kasama ba sa kampanya sa eleksyon? Ibig sabihin, may ganong klima nun. May isang kawili-wiling bahagi dahil dito nila sinabi, huwag mong ibalik. Totoo bang pumunta ang mga Amerikano at Ingles para malaman ang opinyon ng Papa tungkol sa prosesong ito at mga krimen laban sa sangkatauhan? Halos gusto nila ng solusyon. Nagkaroon ng pag-uusap at nabasa ko sa mga historiador noon na sinabing pinalabis ito ng pelikula. Oo, talagang pinalabis nila yon, pero sigurado akong talagang hinahanap nila. Hindi ko sinasabing solusyon, pero kahit papaano ay suporta man lang sa bagay na ito. Interesante ring makita ang relasyon ng Nazi Alemanya sa simbahan. Nais ng Alemanya na palitan ang simbahan. Yung mga paganong simbolismo na kanilang binuhay, halo-halo lahat, mula sa mga kultong Nordiko hanggang sa kultong Teutoniko. Sapat nang makita ang ilang mga parada kung saan ginagamit pa nila ang mga simbolong Teutoniko at iba pa. At talagang nakakatakot para sa Papa ang direksyon tinahak ng Alemanya kaugnay ng simbahan at ng mga Katoliko. Nakakatakot talaga. Hindi rin naglabas ng ekskomunikasyon ang Papa laban sa nazismo dahil iniisip niya, alam natin ang ginagawa nila sa mga Hudyo. Paano kung gawin din nila ito sa mga Katoliko kapag tumutol tayo? Kaya oo, wala talagang magandang ugnayan. Ayun, sa katunayan, ang rehimeng Nazi ay mayroong pagsamba sa paganismo, dugo at lahi na noon pa man ay palaging tinatulan ng simbahan. Ang rasismo ay hindi maaring maging bahagi ng isang simbahang tinatawag na Katoliko at laging malinaw dito ang mga papa para ito sa buong mundo para sa lahat, hindi ba? Kabalintunan, dito lumitaw ang pinakamalaking kalabuan ng digmaang sibil sa Amerika nang suportahan ng Vatikano ang mga Confederates dahil hindi maganda ang relasyon nila sa Estados Unidos. Kaya ang simpatya at posibleng suporta ng Vatikano ay napunta sa mga estado sa Timog at mga sesesyonista. Kaya nakikita ninyo, may ganitong kalabuan dahil hindi lang panreliyon na organisasyon, kundi estado rin ito. Kaya ang dalawang papel na ito ay laging nariyan. Tingnan mo, tanong nila, hindi ba may tinakda si Hitler? Oo, nagtakda siya. Kasama ba si Franz von Pape kay Pacelli noong 33? Mukhang usapan lang ito. Hinahayaan namin ang inyong relihiyosong gawain basta't huwag makialam sa politika. Nataliwas sa Italia kung saan ang kasunduan ay usaping pampolitika at pinansyal. Katunayan nga na. Pero ito ay sa isang panimulang yugto pa lamang.
Si Mussolini ay taong may konsensya. Probidensya ang kumakalaban sa mga pari, sosyalista, si Mussolini, ateo. Ibig sabihin, sa buong buhay niya, maliban na lang siguro sa mga huling yugto, naging tao siya ng probidensya. Ginawa niyang kongkordato at naging hadlang siya sa komunismo na noon ay kinatatakutan. At maging ang simbahan ay hindi umimik ng rehimen, lalo na nang ipinasara ang mga asosasyong Katoliko gaya ng mga pangkabataang grupo, mga scout at mga partido. Sa katunayan, si Don Sturzo ay ipinadala pa natin sa Amerika kaya't inilagay natin siya sa tabi. Kaya mas gumanda talaga ang ugnayan ng simbahan at pasismo, dapat nating sabihin yan. Ang isang estado ay may mga serbisyong paniktik din, hindi ba? May matitinding serbisyong paniktik ang Vatican dahil sa mga pinansyal at diplomatikong opisina nito sa buong mundo. Inaatasan silang mag-ulat tungkol sa kanilang sariling bansa, panapanahon at organisado tungkol sa ekonomiya, demografiya at politika ng pinakamalayong bansang Aprikano. Hindi lang itong serbisyong diplomatic intelligence ang mayroon. May mga tunay na lihim na serbisyo na sobrang sikreto, walang pangalan o opisyal na organigram. Totoong sikreto talaga ang mga ito, hindi ba? Ang entidad, ang Sodalitium Pianum. May mga organisasyon ng intelihensya na opisyal na tinanggal, ngunit hindi kailanman tuluyang nawala. Kahit sinasamantala ang batas internasyonal. Bilang mga miyembro ng simbahan o ng mga NGO, mas malaki ang kakayahan nilang gumalaw kumpara sa iba. Hindi sila hinaharang, kinokontrol, o muling sinusuri ang mga maleta nila parang diplomatiko sa ganitong aspeto. Kaya siguradong nakakagalaw sila sa iba't ibang sulok at madalas dumadaan ang mga impormasyon sa pamamagitan ng mga kinatawan ng simbahan kahit sa iba't ibang bansa kung saan may nangyayaring kaguluhan at iba pa. Kung ako ang nasa lugar ninyo at interesado kayo sa mga ganitong usapin, babasahin ko ang librong ito ni Eric Fratini. Dahil kakaunti lang ang mga libro tungkol sa paksang ito, tungkol sa intelligence ng Vatican. At sa mga iyon, karamihan ay puro eskandalo lang. Ibig sabihin, nauuwi lang sa mga Emraen Ano, Teora ng Sabuatan, o parang Da Vinci Code? Ito ay isang seryosong libro tungkol sa isa sa mga pinakamisteryosong serbisyong paniktik sa buong mundo. Bakit? Bakit nga ba? Sabi ni Aldo Giannulli, ang mahusay na lihim na serbisyo hindi mo nababasa sa diaryo. Patunay ito na mas magaling ang lihim na serbisyo ng Italia kaysa Pranses, Ingles o Amerikano. Aldo Giannulli, eksperto sa estratehiya ng tensyon. Tungkol kay Marcinkus, kay Calvi, Bangko Ambrosiano at kay Sindona, Kasama siya sa komisyon ng study, kasama si Verificare, kasama siya sa komisyon ng study. Laging natatawa si Lo sempre kapag ikinukwento niyang pinadala niya ng libro si Andreotti na may kasamang liham, di ba? At pagkatapos ay sumagot sa kanya si Andreotti. Kita mo, dahil iniisip mo na magkaibang panig tayo ng barikada, kaya ko ito babasahin. Ibig sabihin, sumasagot si Andreotti pero parang hindi rin, tama? Ganoon talaga ang estilo niya, typical ng mga biro ni Andreotti, di ba? Ibig sabihin, ayon kay Aldo, nasa kabilang panig siya ng barikada. Sabi ni Andreotti, dahil sa sinabi mo, iniisip mo na magkaiba tayo ng panig, kaya hindi niya pinapakita kung nasaan siya. Tama. tama. Ibang mundo, ibang talino, ibang kultura, ibang mga personalidad. Ayan, natuklasan ni Aldo sa pamamagitan ng kanyang trabaho bilang arkibista at tagapayo ng komisyon ng Stagi ang isang nakatagong serbisyong lihim. Mayroon siyang mga political na kontak at ang naging pangunahing political na kontak niya ay si Giulio Andreotti. Ang lihim na serbisyong ito ay konektado hindi lang sa kaso ni Moro, kundi pati sa ibang misteryo sa Italia noong estratehiya ng tensyon. Ang kilalang serbisyong ito at pati na rin sa mga pangyayari kay Padre Suca, isang napakahalagang tao ng simbahan sa Milan. Konektado ito sa mga mundong nasa pagitan kung saan nagtatagpo ang tagong intelligence ng Italia at ang mga bilog ng DC, Pananalapi at Vatikano. Kaya, Meron ito. Mas nauna ko nakilala ang librong ito, si Aldo.
mas huli ko nang nakilala pero sa madaling salita, dahil kay Marco Traballo. Si Marco Traballo, pinag-uusapan natin mga 12 hanggang 14 na taon na ang nakaraan. Gumawa siya ng isang ulat kung saan ikinuwento niya bilang pangtatanggol kay Aldo Giannulli na natagpuan niyang mga tambak ng dokumento sa isang kabinet. At dahil dito, sinusubukan siyang siraan dahil nga nakahanap siya ng mga bagay na marahil ay hindi dapat lumabas. Kaya yon ang unang beses na narinig ko tungkol kay Aldo mula sa isang ulat ni Marco Traballo. Hindi dapat lumabas iyon o baka dapat na rin hinugna ang panahon at mahusay na ginabayan si Aldo tapos siya marunong siyang magbasa at mag-aral ng mga dokumentong yon. Kaya sa mga tanong ninyo tungkol sa mga maiinit na paksa, bibigyan ko kayo ng seryosong mga babasahin. Kasi kapag pinag-uusapan ng mga ganitong bagay mga pare, sandali lang at napupunta na tayo sa parang kwento ng Da Vinci Code. Pwede kayong mag-enjoy kung mahilig kayo sa misteryo kahit seryosong libro. Suporta ng Operasyon Gladio at sumunod ang pananakop ng mga komunista. Ganito, hindi naman sinasabi ng Vatikano na may isang operasyon na tinatawag na Operasyon Gladio, sinusuportahan ko yan. Mayroong mga stay behind na network, isang operasyon ng CIA, natapos ito at agad na sinundan ng iba pa. Pagkatapos ay may pagkakaiba o pagpapaluwag at ang doktrina ng flexible response. Ang Vatikano, halos sigurado o siguradong alam nila na mayroong mga stay behind na network. Pero hindi naman sinasabi ng mga Amerikano, sinusuportahan tayo ng Vatikano kaya gagawin natin ito. Hindi, ito ay isang operasyong Amerikano sa buong Europa, alam ito ng Vatikano, at siguradong hindi sila tutol na may mga anti-komunistang resistance network sa kontinente ng Europa. Paano naman sila magagalit doon? Ayon. Kaya dahil nandun si Andreotti sa likod ng kudeta ng mga forest ranger, ang tawag mula sa Amerika na nagpahinto sa lahat, at iba pa ang itim na prinsipe. Mga piraso ng, sa madaling salita, ng stay behind, nagkakaugnay talaga sa kilalang serbisyong paniktik, kaya sa Vatican ka talaga mapupunta. Uulitin ko, may mga sanggunian sa ibaba. Kung interesado kayo sa ganitong paksa, ito ang mga librong dapat basahin. Huling 2 slide. Ano nga ba ang magiging kinabukasan ng penomenong panrelihiyon? Tulad ng sinabi natin kanina, sa isang banda, may mga lugar na nagkakaroon ng ateisasyon. Paradoxically, ito yung mga bahagi ng mundo kung saan hindi ganon kalakas ang relihiyon. Paradoxically, ito rin yung mga lugar kung saan ang welfare at ang panlipunang pag-unlad ay nasa pinakamataas na antas. Oo, isa ito sa mga salik, pero dito rin makikita mo ang mga lugar na may rationalistic na pananaw, mga bahagi ng protestanteng mundo, at dahil dito, mas kaunti ang naibibigay na sagot sa mga malalaking tanong tungkol sa buhay. Sabi nila, walang ateista sa mga trinsera o bumabagsak na eroplano, di ba? Kaya sa China nakikita natin ang pagbabalik. Mula sa isang panlipunang pananaw, makikita ng mga bansa na mas maunlad, mas maganda ang kalagayan, mas maganda ang welfare, mas mataas ang antas ng pag-aaral at ABP, ay sila ring mas ateista. Kaya may epekto kung gaano kalaki ang paniniwala o hindi paniniwala ng isang tao based sa kadinawaan at lipunang ipinapakita. Oo, tiyak na isa yon sa mga salik. Pero inuulit ko, may isa pang salik kung gaano niya kayang sagutin ang mga tanong mo. Sa kabilang banda, susunod na slide ang huli para sa gabi. Tingnan ninyo kung saan, tingnan ninyo sa mga bansang Muslim na iniugnay natin sa pagiging atrasado, relihiyosong fanatismo at iba pa, kung paano tumataas ang porsyento ng mga hindi relihiyoso. Kung may pamimilit, lumalayo ang tao. Kapag pinilit ang ateismo gaya sa ilang bansang komunista, bumabalik ang tao sa reliyon. Kung ipipilit mo sa akin ang isang particular na pananaw ng Islam, mayroong pagtakas mula sa ganong tahasan at mahigpit na pamimilit. Kaya anong maari nating matutunan o maiuwi mula rito? Nagtatagumpay ang relihiyon kapag hindi ito ipinipilit, kusang pinipili, hindi lang panlipunang kaugalian at nagbibigay ng mga sagot. Ang tao ngayon ay may mga tanong sa huli. Saan tayo patungo? Saan tayo nagmula? Sino tayo? Ang sikat na pambungad na kanta. Ang relihiyon tulad ng demokrasya ay hindi maaaring ipilit mula sa itaas.
Oo, kung hindi, ito ay isang pagtanggi. Ang ipininit na demokrasya ay hindi tunay na demokrasya. Kung gusto mo, hindi ba? Ipinilit mula sa itaas, ate bapa ka. Pareho lang, yan ang bagay na yan ang unggoy ni Julian Ree, hindi ba? Na nakakamit ang tamang posisyon at nakikita ang langit. Ito ang aral na maari nating maiuwi mula sa gabing ito. Nagbabago ang fenomenong panrelihiyon, pero nananatili ito dahil ayon sa mga tiyora ng mga antropologo, ito ay likas sa kalikasan ng tao. Mukhang papunta sa hindi pagiging relihiyoso ang takbo habang tumatagal at tataas pa ang mga graph na ito. Siguro. Pagkatapos, nagbabago ang mga bagay. At kadalasan, ang mga tunggalian ay mas mabilis na nagtutulak sa tao na maniwala sa isang bagay. Simula 1900, naraan 71 nang bumagsak ang mga rehimeng komunista, nagkaroon ng malaking pagbabalik sa reliyon ayon sa estadistika. Sa panahong iyon ng kasaysayan, inuulit ko, depende sa mga yugto ng kasaysayan. Depende sa mga yugto ng kasaysayan. Doon, laging may fenomenong may pamimilit. Ipinagbabawal yun nun, kaya natural lang na bumalik ang reliyon. Ngayon, maaari mo itong gawin o hindi gawin, at maging ganon o hindi, lubang nagbabago ang mga bagay. Mukhang ito talaga ang pangkalahatang takbo. Ito mismo ang penomeno ng pamimilit. Pinipilit mo akong hindi maging ganon, kaya sa inis, binabalik ko ito. Eksakto. Unti-unting humuhupa ang mga damdaming may halong galit at paghihiganti. Humuhupa ito, pero may isa pang bagay, inuulit ko, ang mga tanong. Ibig kong sabihin, si Ernesto De Martino, isa sa pinakadakilang Italianong antropologo, kamatayan at ritual ng pagdadalamhati. Ang mga mahikang gawain, salamat. Sa mas malawak na diwa, pati ang mga gawaing panrelihiyon, siya ay isang Marksista. Kaya laganap ito sa panahong pakiramdam mo'y wala kang kontrol sa buhay at silusubukan mo itong bawiin. Oo Mirko, may nagaganap na ateisasyon sa mga bansa sa kanlurang Europa. Pero tingnan mo kung gaano karaming tao ang nagbabasa ng horoscope o kung ilang anyo ng hindi formal na espiritualidad ang umiiral. Oo, meron. May pangangailangan para riyan at palagi yung iiral dahil ang tao ay hindi kailanman ganap na may kontrol sa sarili niyang buhay. Totoo rin ang sinasabi ni Winter na unti-unti nang lumalayo ang mga tao, siguro mula sa mga reliyong mas, sabihin na nating, organisado, matatag at may kasaysayan. Nandiyan ang Scientology, ibig sabihin, marami pang ibang bagay ang lumalabas. Siguro, mas pira-piraso, mas magkakaiba, nakabase sa New Age, nakabase sa iba't ibang relihiyosong kilusan, o sa isang tao raw na dumating dito sa kanyang sasakyang pangkalawakan. Alam mo na, daya ng sa Scientology. Ang Emperador Zenu. Parang bilang pangit ang gawa ng isang dikilalang aktor. Si Ron Hubbard ay manunulat ng siyensyang piksyon. Si Ron Hubbard ang nagtatag ng Scientology. Hindi, pero tingnan mo, ang mga panahong historical na iniugnay natin sa tagumpay ng rasyonalidad at agham ay mga panahon din ng mahika bilang reaksyon. Ang Renaissance, na yugto ng paglipat mula sa Middle Ages tungo sa modernong panahon, ay naging panahon ng mga mangkukulam. Mula kay Pico de la Mirandola na interesado sa Kabala hanggang kay John Dee na isa talagang mangkukulam, hindi ba? Ang panahon ng Enlightenment, isipin mo, rasyonalidad, tagumpay ng agham ay naging panahon ng paglaganap ng mga sekta. Ito ang panahon ni Conde de Cagliostro. Kung hindi ako nagkakamali, pati si Newton ay isa ring interesado. Rin sa mga parallel na lipunan, ibig sabihin mga samahang Mason at BPC bilang alternatibo. Kaya ang mga panahon na tila puno ng rasyonalismo. Ibig sabihin, nabubuhay tayo ngayon sa panahon ng artificial na intelihensya, semiconductor at scientologo. California. Kosmiko. Pwede rin natin pag-usapan ng pagsamba sa teknolohiya na parang nagiging kulto na rin. Ang kaguluhan kina Fedorov, Sirski at iba pa ay dahil sa malaking impluensya ng paaralan. Sa madaling salita, sa Silicon Valley, halos lahat ng problema ng tao ay kayang solusyonan ng artificial intelligence, teknolohiya at koneksyon sa internet. Nagiging isang dogmatikong pananaw din yon kung saan parang nandoon ang lunas sa lahat ng bagay. Eksakto.
Kaya ang punto ay kung paano mahahanap ang sagot sa tanong na ito. Pero gayunpaman, ang tao ay may paghahanap sa pinomeno at sa relihiyosidad. Ngayon, hinahanap ko, gusto ko itong ilagay sa chat. Hindi ko naisip na ilagay ito sa mga sanggunian ng mga libro. Pero sa tingin ko ay karapat dapat ito. Dahil nabanggit ko na at paulit-ulit ko nang nabanggit, si Julia Ree, pwede ninyong basahin ang lahat ng kanyang mga akda. Ilalagay ko ito sa chat, maglalagay ako ng isa. Sa madaling salita, interesante, ang sagrado ay hindi maiwasan. At baka ilagay ko rin si Ernesto de Martino. Ritual na pag-iyak, magkakaroon ng edisyon dahil isa itong klasiko, heto, kamatayan at ritual na pag-iyak mula sa panagoy sa libing hanggang sa pag-iyak ni Maria. Ilagay ko silang dalawa sa chat. Nagtatanong sila kung saan ito mahahanap. Minsan mahirap hanapin ng mga libro. Kaya tingnan nyo sa eBay, Subito IT o second-hand shops. Minsan doon ako naghahanap ng kakaiba. Pero tingnan ninyo, nilagay ko na sila sa chat. Nandyan si De Martino, ayan, pwede ko ring ilagay ang Mundo Magico, ilalagay ko na rin sila sa IBS para ma-order ninyo agad. Ito ay antropolohiya ng mga relihiyon, kaya dito, Maaring, tinan mo, isang hiwalay na usapan ito. Ibig sabihin dito pinag-uusapan natin ang relihiyon at relihiyon. Pero hindi naman ibig sabihin na nung panahon ng nazismo ay hindi nila sinubukang gumawa ng ibang relihiyon. Laging may bahagi tungkol sa okultismo sa mundo ng mga Aleman. Napakalaki noon, may mga ekspedisyon sa Napa, sa Nepal, para alamin kung ano yon. Agarti la Galatea, kaharian sa ilalim ng lupa. Kung wala ang reliyon na yon, kailangan mong lumika ng sariling mistikong bagay. Tama. Baka nga mas baliw pa, mas walang saysay na nakabase pa sa mas kaunti ATBP. Nakakatuwang isipin na kailangan mong palitan ng isang bagay ng iba dahil hindi mo kayang mabuhay nang wala yon. Ang komunismo na parang relihiyon, pagsamba sa personalidad, at pagbibigay Diyos sa makapangyarihan, pati mga hari ay umaasa rin doon. Tama ba? Ang hari, para saan siya namumuno? Hindi ba? Dahil din sa banal na karapatan yon, hindi ba? Madalas, kaya, huling yugto, Ukraina. Sa digman sa Ukraina, nakita natin ang reliyong panloob na ortodoksong Ukranyano na naging autocephalous, na humiwalay mula sa Ruso at BP. Interesante makita kung paano sinusuportahan ng panig ng Rusya ang digmaan at talagang kasali sila sa issue dahil kadalasan ng ibang reliyon ay sinusubukang umiwas o lumayo. Ibig sabihin kahit si Papa nung ikalawang digmaang pandigdig ay iniiwasan man lang na luwalhatiin o sabihing tama ang mga ginawa at na-justify ang marayon, hindi ba? May malinaw na pagkailang sa mga sitwasyon. Ngayon naman, makikita mo na sa mundo ng mga Ruso ay may ganap na pakikipagsabuatan. Nagbibinyag sila at udolabet, ginagawa nila ang mga ritual. Si Putin mismo ay naghahanap at kumukuha rin, hindi ba, mula sa bagay na ito. Siya mismo ay pumupunta kasama si Kirill. Hindi naman siya mukhang sobrang relihiyoso. Kung titingnan natin siya 20 taon na ang nakalipas, hindi naman siya ganoon kadalas tumalabas sa mga usaping panreliyon. Kaya interesting makita kung paano madalas ang mga makapangyarihang tao. Okay, kailangan ko rin ng pananampalataya, kailangan ko rin ito. para umunlad. Tama, itong kasangkapan na ito. At nakakatutuwang makita na sa bahagi nyon nandoon ang Gresya. Ukranya, Rusya, di ba? At meron silang uri ng Kristyanismo na ibang-iba kumpara sa iba. Oo, ang panganib nila. Ang mga simbahang ortodokso ay may kasaysayan na likas na mga pambansang simbahan na malapit na konektado sa kapangyarihang pampulitika. Mula pa noong panahon ng Bizantinong Cesaro Papismo, yon. Ang simbahan ay isang aparato ng estado sa mundong Bizantino Ortodokso sa silangan. Sa mundo ng kanluran, ang simbahang Katoliko ay nagkaroon ng alitan sa imperyo, tunggalian sa investiture at sila ay naghiwalay. Na ang Papa ay hindi kailanman nais na mapasailalim sa kapangyarihang pampulitika kundi mas mataas pa rito. Kaya dahil sa hindi inaasahang bunga ng kapangyarihan ng simbahang Katoliko, isinilang ang sekularismo ng Estado.
Dahil yon ang naging paghihiwalay. Ito ang punto. Minsan ganyan maglaro ang kasaysayan. Ako, Mirko, kung wala kang tutol, pinapayagan kitang kanungin ka ng eksakto, tama si Morgano. Walang duda. Magpapaalam na ako, gabi na talaga para sa akin. Ilalagay ko ang link, ilalagay ko ng link. Sa iyong presentasyon. Naglagay ako ng 2 libro sa chat para lang pangwakas dahil nabanggit niya ang mga ito, mga aklat ni Mircea Eliade mula sa Bulyati Boringhieri, traktado ng kasaysayan ng mga relihiyon at mito, panaginip at realidad. Doon, talagang pinag-uusapan niya ang bagay na ito, ibig sabihin ang relihiyosidad na isinailalim ng mga diktadura noong ika-20 siglo. Kaya, lubos ako napapasalamat kay Presidente Madalunyo. Magkikita siguro tayo sa ika-22 at pagkatapos sa ika-25 kasi may mga nangyayari, mga pagpupulong, hindi pa alam kung mananatili si Sirski o papalitan siya. Ang issue tungkol sa pananampalataya ay lumalaki na kaysa sa inaakala natin. Magbabakasyon ako mula ika-25 hanggang ika-30 pero kahit nasa ibang bansa, makakagawa pa rin ako ng live. Siguradong makakaroon tayo ng isa sa ika-28 kasama si Lansara dahil hiniling niya ito. Tungkol sa F117 at 17 at pagkatapos ay babalik ako sa ika-30 o ika-31. Kaya, salamat sa inyong lahat. Pero hindi ba natin sila bibigyan ng kaunting pasilip? Hindi ba natin sasabihin kung anong lalabas na yung taglagas? Hindi ba natin pwede? Ay, hindi. Pero alam na nila, napag-usapan ko na. May lalabas na libro mula sa Mondadori kasama ko sina Capitimi, Madalunyo, Lanzara, Batistesa at Poliquieni. Isa itong libro tungkol sa pandaigdigang geopolitika, mga pandaigdigang senaryo na nagpapaliwanag ng halos lahat ng nangyayari sa buong mundo. Hindi patyak ang pamagat pero parang atlas ng pandaigdigang kaguluhan, ang mundo sa frontline, isang paraan para maintindihan lahat ng gulo na nangyayari. Salamat sa lahat. Magandang gabi. Magandang gabi.